Marami kasing mga tao kaya hindi sila nagtatagumpay sa buhay kasi ito yung daan nila, inaatupag pa nila yung sinasabi ng ibang tao, paninira. Pag ang taong inggit, hindi ka nila kayang sabayan, tumbahin, or itaob, maninira sa'yo. The human nature kasi, pag sasabihan ka ng masama, ma-hurt ka. Kung magpapadala ako sa emosyon ko, babagsak ka lang one day. Gaano ka-importante ang consistency sa buhay? I will not settle for ano yung nakasanayan ko. Kasi magiging comfort level na lang yun eh. What if may discouragements? Paano ka magiging consistent pa rin? Sabihin mo lahat. Rejection, paninira, tinraidor, lahat. I don't have time for them. Masasayang lang yung oras ko sa kanila. Kaya ka naging matagumpay. Meet Julieto Hoyos Mendoza, the owner of Purple Yam Homemade Cakes and Pastries. A thriving bake shop in Misamis Occidental, Philippines, Hoyos turned his passion for baking into a successful business. Specializing in ube cakes that have gained popularity across the country. Bakit sa daan na walang kasiguraduhan, dapat kang maniwala? Yung uncertainties po, makakatanggap ka ng magandang pangyayari o it's a blessing. Pag hindi maganda o it's a lesson. That will turn into blessings. Purple Yam right now, ilang branches na ito? 178 stores at present nationwide. Wow! Ano ang tinitinda ninyo? Ube cake lang po. Ube cake lang, tapos umabot ka ng 178 stores? At dumami po sila, nag-start po kaming mag-branch out sa panahon ng pandemic. Sa paggagawa mo ng ube cake na tinitinda ninyo, ano na na-provide nito sa buhay mo? Nairaos ko yung dati naming status ng buhay na puno sa utang. Yung mga magulang ko kasi ay parehong government employees lang. At siyam kaming magkakapatid, puro lalaki, ako yung bunso. Hindi naman maganda yung naging buhay namin dati. Nakasangla pa nga yung may konti kasi kaming sakahan sa rice. 1 hektarya lang naman. Pero naisangla lahat yun kasi nga nagkaubos-ubos. Nagkaubos-ubos. Pero ngayon, dahil may Purple Yam ka na, nagkabahay na kayo dito, boss? Ongoing na 1 condo sa Quezon City at 2 sa may Naiya 3. How about mga sasakyan? Nakabili ka naman ng sasakyan dahil sa ube cake? Meron po akong Rubicon na Jeep at Bronco at Mustang. Ube cake lang? Everest. Magkano na kinikita mo sa ube cake? 7 digit? Ano ba ang 7 digit? 1 million? 1 million. More? Siguro po. Monthly? Mahigit pa? Siguro po. Pero syempre, bago natin pag-usapan yung napakamatagumpay na journey mo sa Purple Yam, sino ba si Boss Hoyos? Anong pinanggalingan niya? Syempre po, probinsya, sakahan yung bayan namin. Doon nakapag-aral naman ako, natanggap naman ako sa UP Los Baños, pero hindi po talaga ako nakapagtapos. 42 units lang ata ang kulang ko sa UP. Nilipat na ako ng nanay ko sa amin kasi nga medyo tagalid na yung finances namin, tagalid na rin yung performance ko kasi syempre na-epektuhan rin yun. Doon mismo sa pinaglipatan kong university, doon ko unang ginawa ang pagbe-bake ng cake. Hindi lang yun ube cake. Ang daming cake na ginawa ko pero si ube cake yung umaangat lagi. Anong pinag-aralan mo sa UP? Civil engineering po. O teka lang, ba't napunta ka sa paggagawa ng cake? Ayun nga yung masaya eh. Kasi hindi pala lahat ng mga gusto mo, agad-agad mong na-identify. Yung passion mo, lumalabas na lang yun. Right. Hindi yun agad-agad mo nakikita. Kasi may pinsan akong baking specialist sa Pure Foods Flour Mill sa Batangas City. Doon ako umuwi. Doon ko na-link yung passion ko in baking. Noong nasa Mindanao na ako, may konti rin kasi kaming bakery. Pagka-retire nung nanay ko, siya na yung nag-handle ng bakery. Doon ko parang ini-improve pa yung pagbe-bake ko ng cake. Hanggang nung nag-start na akong mag-aral ng second university ko, hindi po ako nahihiyang maglako ng cake doon sa kantin, sa karinderya kung saan ako kumakain. Naglalako-lako ka ng cake? Opo, nilalagay ko doon sa umaga. Tapos binabalikan ko ng tanghali hanggang hapon. Nauubos naman. Hindi ko malimutan yun eh. Yung mismong in charge nung kantin ng university, sabi niya, Dong, alam mo, parang naawa ako sa'yo kasi alam ko ito yung ginagawa mo, kumikita ka dito tapos estudyante ka. Pero yung university, may sarili silang bake shop na nagpo-provide din ng cakes dito. May memo kaming natanggap. Bawal na daw maglagay doon ng consignment na cake kasi daw hindi na bibili yung sa kanilang produkto. Sabi ko, sige po, okay lang po ma'am. Pwede naman po ako sa labas ng university. Yung mga karinderya doon. Hanggat sabi niya, huwag kang mag-alala, tulungan kitang i-endorse doon sa food court ng isang mall. Malaking mall sa akin. Parang doon yun nag-start na po agad. Anong mall? Gaisano Mall. Hanggang ngayon nandun pa rin, bumabalik-balik pa rin ako doon. Nung napwesto ka sa Gaisano Mall, retail pa lang nun. Retail po, pira-piraso yun. Wala pong binibentang buo doon. Hinahatid ko yun araw-araw. Sinusundo ko yun sa hapon pagka hindi naubos. Sinusundo mo yung cake? Opo. Kasi
kailangan iuwi kasi wala silang storage for BOs or yung mga excess for the day. Yun yung ginagawa ko araw-araw. Hatid sundo pa pala yung cake sa'yo, no? Opo. Ganun ako ka-passionate doon sa ginagawa ko. Kasi kahit hindi pa perfect nung that time, marami kasing nag-appreciate. Ang galing lang. Kasi marami naman kayang gumawa ng cake eh. At maraming may bakery. At maraming may interest din na gumawa ng cake. Pero bakit ikaw nagawa mong milyon-milyon na negosyo ang Purple Yam? Hindi Paano ko yun? po binitawan yung paggagawa ng cake. Alam mo yun, pag passion mo po kasi, kahit araw-araw mong gawin, araw-araw ka makakantangap ng hindi maganda, nakaka-encounter ka ng mga challenges, kahit wala ka ng pang materials, pang ingredients. Pagising mo sa umaga, gustong-gusto mo uli siyang gagawin. Yun yung ginagawa ko for more than 20 years. Kasi sinimulan ko siya nung lumipat na ako sa Osamis. 2003 po yun. Until 2019, isang store lang yun hanggang 2020. After 10 years, tsaka ka palang nagkaroon ng physical store. Opo. Dinaan mo sa tiyaga. Kasi yun lang naman ang bumubuhay sa akin. Gaano ka-importante ang consistency sa buhay? Ang consistency po, from day 1 up to day kung saan ka man aabutin, dapat consistent at kailangan mo pang lagpasan pa kung ano yung standard mo. Yun yung principle ko sa buhay. I will not settle for ano yung nakasanayan ko kasi magiging comfort zone mo na yun. Comfort level na lang yun eh. Gusto kong mag-level up pa. So every day na ginawa ng Panginoon, lahat ng ginagawang ito, yun yung sa tingin ko ay tutulong para magle-level up ka. What if may discouragements? Paano ka magiging consistent pa rin? Sabihin mo lahat. Rejection, paninira, tinraidor, lahat nadaanan ko na po yan. I don't have time for them. I will focus on my goal ko, anong strength ko. Doon ako magpo-focus instead of focusing them. Kasi kukuha lang sila ng lakas. Wala. Masasayang lang yung oras ko sa kanila. Marami kasing mga tao kaya hindi sila nagtatagumpay sa buhay kasi ito yung daan nila, inaatupag pa nila yung sinasabi ng ibang tao. Opinion ni ganito, paninira. Those negative things will not serve you. Wala pong lugar sila sa buhay ko. Kaya ka naging matagumpay. Tinatagan ko lang din yung loob ko. Kasi the human nature kasi, pag sasabihan ka ng masama, magtatampo ka, ma-hurt ka. Kung magpapadala ako sa emosyon ko, baka lahat matangay. Kasi number 1, unang maapektuhan yung emotions mo. Lahat yun. Baka babagsak ka lang one day. Sabi ko sa sarili ko, I have to do this because ang dami pong nakadepende na sa akin ngayon. Tuwing mga may problema ka, tuwing umiiyak ka, ano yung mga tumatakbo sa isip? Sobrang layo at sobrang dami na nang napagdaanan ko. Wala na akong reason para mag-give up. Kasi yung mga ibang tao yun eh. Pag ang taong inggit, hindi ka nila kayang sabayan, tumbahin, or itaob, maninira sa iyo. Anong problema? Gaano ka-importante na dapat maintindihan mo na yung pagiging walang choice mo sa buhay, yun ang magbibigay sa'yo ng maraming choices sa buhay. Dahil yun ang way of surviving, you have no choice but to survive, but to fight back. Kasi hindi ka naman gagawa ng isang bagay na ikakasira mo eh. Gagawin mo lahat kung ano yung ikakabuti mo. Yun yung sinasabi ko sa sarili ko that I should and always be guided with my goals. At sa yung mga goals ko lang naman sa buhay ay tulungan yung pamilya, lahat ng mga taong nakapaloob nito. I should work more than myself. Isipin mo ngayon, hindi na lang mga workers ko yung nakinabang, even mga ube farmers. Doon sa amin, dati po, kilo-kilo lang na ube ang binibili namin. Ngayon, 20 to 30 tons of ube every month. Yun po yung ginagawa namin. Ang ube po ay isang taon po yung alagaan bago po maani. Sabi mo kanina na in spite of hindi ka sigurado, tinuloy-tuloy mo pa rin. Bakit sa daan na walang kasiguraduhan, dapat kang maniwala? Yung uncertainties po, minsan kasi, yung ibang tao ayaw nilang sumugal kasi baka yung effort nila, wala lang. Sabi nga nila, makakatanggap ka ng magandang pangyayari o it's a blessing. Pag hindi maganda, it's a lesson. Huwag mong sabihin, it's the end of it. It's a lesson that you have to learn something from it. Yun yung nasa isip ko lagi po. Pag may dumating sa'yo na maganda, it's a blessing. Pag may dumating sa'yo yung pangit, it's a lesson that will turn into blessings. Grabe, sobrang dami kong natutunan at alam ko busog na rin yung mga viewers natin ngayon. And now your opportunity to promote your business. Sa lahat po ng mga nandito sa Metro Manila, we are proud to introduce to you Purple Yam. Si Purple Yam po ay isang produkto mula sa Mindanao, specifically from Osamis City. Gumagamit po kami ng totoong ube para igawa ng cake. Try nyo po ang aming mga stores. Meron kami sa Marikina, Mandaluyong, sa BF Homes, at meron din kami sa General Trias at Calamba, Laguna. So i-search nyo lang po sa Facebook ang aming mga pages kasi nandun po sila, Purple Yam, tapos kadugtong po noon yung mga sinasabi ko pong mga lugar. How about boss yung mga gustong maging co-owner? Co-ownership po talaga
ay marami kaming requirements. Kasi dito naman po sa ownership, hindi naman po ito palakihan ng resources. Ang sa amin dito, palaliman ng commitment, pagandahan ng pakikitungo sa iba, at yung fidelity mo sa brand. Hindi po ito franchise at hindi rin po ito basta-basta namin ino-offer sa kung kani-kaninong... So they have to apply. Yes, we have letter of intent to address with our operations. What's the email address? Purple Yam Main. Ang yam po namin doon, Purple Yam YUM Main. Diretso na po yun at gmail.com. Profitability-wise, ilang taon ng return of investment if they will put up a store? Less than 6 months, pwede na po ng Na ROI nila. Opo. Alright, maraming salamat for this wonderful experience, Boss Oyos, and you are such an inspiration. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.